Kamusta mga bread? Ngayon, ating talakayin ang 10 posibleng mangyari kapag nakipagdigma na ang China sa Taiwan. Ang tensyon sa pagitan ng bansang China at Taiwan ay nagsimula na noon pa man, at ang posibilidad ng isang open conflict ay hindi natin maaring balewalain. Ano nga ba ang maaaring maging epekto nito sa ating lahat? Samahan ninyo ako, at sama-sama nating suriin ang 10 posibleng senaryo at kung paano ito maaring magpabago sa takbo ng ating mundo. Una sa lahat, ang tensyon sa rehiyon ay tiyak na hahangtong sa sukdulan. Imagine, mga kababayan, maririnig ng lahat ang pag-ugong ng tunog ng mga pagsabog, ang mga hiyawan ng takot, ang mga pamilyang posibleng mawasak. Ang dating tahimik na karagatan ay magiging dagat ng pangamba. Mula sa South China Sea hanggang sa East China Sea, ang presensya ng mga barkong pandigma ay magiging pangkaraniwan. Ang bawat kilos ay magiging kalkulado, ang bawat salita ay maingat na bibigkasin. Ang anino ng digmaan ay babalot sa buong rehiyon. Ang mundo ay mababahala na sa pangambang baka ito na ang simula ng isang malawakang digmaan. Pangalawa, ang malawakang paglikas ng mga tao mula sa Taiwan ay hindi malayo mangyari. Isipin ninyo mga kababayan, ang mga pamilyang napipilitang iwanan ang kanilang mga tahanan, ang mga pangarap na nabibitawan, ang mga buhay na nagbabago sa isang iglap. Libu-libong mga Taiwanese ang pipiliting tumawid ng dagat, naghahanap ng kanlungan sa mga karatig bansa. Ang mga refugee camps ay mapupuno ng mga taong sugatan, gutom at traumatized. Ang mga bansang tatanggap sa kanila ay mahaharap sa malaking hamon. Pangatlo, ang digmaan ay magdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Taiwan at China at magpapalala sa krisis sa pandaigdigang merkado. Ang Taiwan, na kilala bilang isang technological na powerhouse, ay maapektuhan ang produksyon ng mga semiconductors na mahalaga sa mga gadgets at sasakyan. Isipin niyo, mga kababayan, ang mga pabrika na nagsara, ang mga negosyong nalugi, ang mga presyo ng bilihin na lalong tumataas. Ang pandaigdigang supply chain ay magugulo at ang mga bansa sa buong mundo ay makakaramdam ng epekto nito. Ang China, sa kabilang banda, ay mahaharap sa mga economic sanctions mula sa ibang mga bansa. Ang kanilang ekonomiya, na isa sa pinakamalaki sa mundo, ay tiyak na tatamaan. Chapter 4, Pagkakaroon ng mga alyansa. Pang-apat, ang digmaan ay maaring humantong sa pagbuo ng mga bagong alyansa at ang pagpapalakas ng mga dati ng alyansa. Ang mga bansang may magkatulad na interes ay magkakaisa upang protektahan ang kanilang sarili mula sa panghihimasok ng China. Ang Estados Unidos, halimbawa, ay maaring palakasin ang kanilang presensya militar sa rehiyon at makipag-ugnayan sa kanilang mga kaalyado tulad ng Japan, South Korea at Australia. Sa kabilang banda, ang China ay maaari ring lumingon sa kanilang mga kaalyado tulad ng Russia at North Korea para sa suporta. Ang mundo ay maaring mahati sa dalawang magkasalungat na kampo na magpapaas pa ng tensyon at magpapalaki ng posibilidad ng isang malawakang digmaan. Cyber attacks, ang bagong mukha ng digmaan. Ang digmaan ay hindi lamang gagamitan ng mga armas at sundalo, kundi pati na rin ng teknolohiya. Ang cyber attacks ay maaring pahinayin ang infrastruktura, magkalat ng propaganda, at guluhin ang ekonomiya. Isipin ninyo ang biglaang pagkawala ng kuryente, ang pagtigil ng mga bangko at ospital, ang pagkalat ng fake news at disinformation. Ang cyber warfare ay maaring magdulot ng malaking pinsala ng hindi nagpaputok ng bala. Ang Taiwan, na isa sa mga pinaka-advanced na bansa sa teknolohiya, ay target ng cyber attacks mula sa China. Ang kanilang mga sistema ng komunikasyon, transportasyon at enerhiya ay maaring maapektuhan. Chapter 6, Humanitarian Crisis, ang mukha ng pagdurusa. Ang digmaan ay magdudulot ng malawakang humanitarian crisis. Ang mga sibilyan ang laging apektado ng digmaan, at ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan ay hindi magiging iba. Isipin ninyo mga kababayan, ang mga inosenteng buhay na nawawala, ang mga pamilyang nawawala ng tirahan, ang mga batang naulila. Ang digmaan ay magdudulot ng malawakang pagkasira, kagutuman, at sakit. Ang mga ospital ay mapupuno ng mga sugatan, at ang mga medical supplies ay maaring maggulang. Chapter 7, Sanctions, ang ekonomikong sandata. Pangpito, ang China ay mahaharap sa mabibigat na economic sanctions mula sa international community.
Ang mga bansang tutol sa kanilang aksyon ay gagamit ng economic sanctions bilang isang paraan upang parusahan ang China at pilitin silang umatras. Isipin ninyo mga kababayan, ang pagbaba ng halaga ng yuan, ang pagtaas ng presyo ng mga imported goods, ang pagkawala ng trabaho dahil sa pagsara ng mga kumpanyang umaasa sa export. Ang economic sanctions ay magdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng China at magpapahirap sa kanilang mga mamamayan. Ang mga bansang nagpataw ng sanctions ay maaari ring maapektuhan, lalo na ang mga bansang may malaking economic ties sa China. Chapter 8: Military Intervention. Ang huling dulugan. Pangwalo, ang military intervention mula sa ibang mga bansa ay isang posibilidad na hindi natin maaring balewalain. Kung mabigo ang diplomatic efforts, maaring magpadala ng sundalo ang Estados Unidos upang tulungan ang Taiwan. Isipin ninyo, mga sundalong Amerikano na nakikipaglaban sa tabi ng mga sundalong Taiwanese. Ang mga fighter jets na naghahabulan sa himpapawid. Ang mga barkong pandigma na nagpapalitan ng putok sa karagatan. Isang malaking digmaan na magdudulot ng napakalaking pinsala at pagkawala ng buhay. Ang military intervention ay isang desisyon na hindi dapat gawin ng padalos-dalos. Chapter 9: Peace Talks. Ang liwanag sa dilim. Pangsyam, sa kabila ng tensyon at panganib, ang peace talks ay laging isang posibilidad. Ang diplomasya at dialogo ang pinakamabisang sandata upang maiwasan ang isang madugong digmaan. Isipin ninyo mga kababayan, ang mga leader ng China at Taiwan na nag-uusap ng harapan, naghahanap ng solusyon sa kanilang mga problema, nagbubukas ng pinto para sa kapayapaan. Ito ang inaasam-asam ng buong mundo, na manaig ang pangangatwiran at diplomasya. Ang international community ay may malaking papel na ginagampanan sa pagpapalaganap ng peace talks. Chapter 10: Pagbabago sa politika, ang bagong mundo. Pang-10, ang digmaan ay magdudulot ng malaking pagbabago sa politika ng rehiyon. Ang balanse ng kapangyarihan ay maaring magbago, at ang mga bagong alyansa ay maaring mabuo. Ang China, kung magwawagi sa digmaan, ay magiging mas makapangyarihan at mas assertive sa world stage. Maari nilang gamitin ang kanilang bagong lakas upang igiyit ang kanilang mga territorial claims sa South China Sea at palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Ang Estados Unidos sa kabilang banda ay maaring mawalan ng kredibilidad at impluensya kung hindi nila matutulungan ang Taiwan. Otro, isang panawagan para sa kapayapaan. Mga kababayan, ang digmaan ay hindi solusyon. Ito ay isang trahedya na magdulot ng pagdurusa, pagkawasak at kawalan. Ang kinabukasan ng Taiwan, ng Asya at ng buong mundo ay nakasalalay sa ating kakayahang mapanatili ang kapayapaan. Naway matuto tayo mula sa mga pagkakamali ng nakaraan at pagsikap na bumuo ng isang mas mapayapa at mas makatarungang mundo para sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video. Mag-iingat po tayong lahat.